Mula po sa bayan ng Taytay Rizal, aming pong ipinaaabot sa pamilya po ng aming butihing Secretary Jesse Robredo ang pakikiramay. Sa amin po sa bahagi po ng Floodway Taytay, na kung saan po ay nahaharap kami sa isang suliranin ng kasiguraduhan sa paninirahan, ay dumating po ang ating buting sekretary na kung saan po ay binigyan niya kami ng pag-asa sa pagtatalaga po ng Pangulong Pinoy sa kanya bilang chairman ng Technical Working Group, ay nagbigay lakas loob po sa amin ang kanyang pagkakaluklok. Nagtrabaho po siya sa bahagi po namin alas 7:00 ng umaga na andyan na po siya sa amin. Nag-i-area po at tinitingnan ano ba ang kalalagayan namin sa bayan ng Taytay. At mula po doon, ang lagi niyang sinasabi sa amin ay ang positibong pananaw ng aming paninirahan. Na on-site kayo with engineering solution at DRR consideration. Yun ang ating laging pag-aaralan. At sinabi po niya sa amin na hindi namin malilimutan ang palagi niyang pinaalala sa amin, kung hindi pwede, hanapan natin ng mekanismo na pwede. Yan po ang kanyang mga kataga na hindi namin malilimutan sa hanay po namin ng Maralita. At ang isa pa po naming hindi malilimutan sa kanya ay yung paninindigan po at sinseridad sa hanay namin, na kung saan po ay talagang ipinaglalaban niya ang karapatan po namin sa paninirahan. Napakaraming beses na po naming nakita kung paano po mag-issue ng demolition ang ibang mga LGU. At nakita po namin ang kanyang suporta sa hanay namin na kung saan po ay ginagawa niya ng pamamaraan upang hindi po mademolish yung ating mga kasamahan. Naglalakad po alas 7 ng umaga sa area. Tinitingnan alin ba dito ang ating mga kasamahan na mayroong pang mga engineering solution upang hindi sila mademolish. Lagi po namin siyang nakakausap, hindi lamang po bilang secretary, kundi bilang isang kaibigan na kung saan po ay handang makinig sa amin. Kami po ay sa hanay namin ay nagpapasalamat sa pagkakaroon po namin ng isang masasandalan na sekretary na hindi po namin malilimutan sa aming puso't damdamin na ito po ay magiging alaala namin sa aming buhay at sa hanay po namin na Maralita. Maraming salamat. Isa sa parating pinapaabot kay Secretary Robredo yung kalagayan ng mga tao sa Estero. Ngayon, haharap sa atin ang Estero de San Miguel Angels.
only just out the hand for you to hold. You can find love if you search within yourself, and the emptiness you felt will disappear. And then a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you find to see the truth, that a hero lies in you. Lord knows dreams are hard to follow, but don't let anyone tear them away. Hold on, there will be tomorrow. Inside, you'll find a way. And then a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you finally see the truth, that a hero lies in you. Farewell to you, my friend. We'll see each other again. Don't cry, 'cause it's not the end of everything. It may be miles away, but dreams in my heart content with you. Will rest with you. Salamat. Amin. Ligtas. Harinawa. Makamit. Amin. Tagumpay. Mula sa mga people's organizations. Salamat po! Salamat ang Angels ng Estero de San Miguel. Tinatawagan ko ngayon si Aling Mena, ang favorite na kamiting ni Secretary Jessie. Parating merong banta sa kanilang pagpapaalis, kaya mula sa Estero de San Miguel, ang Pangulo ng samahan na ito. Magandang hapon po sa ating lahat. Almost 1.5 year ko lang pong nakilala ang ating butihing alkalde. Ito po nung last month po, December ng 2010. At nakita ko agad sa kanya sa unang paghaharap namin ang sinseridad niyang gawin kung ano ang nakaatas sa kanyang tungkulin. Sa aking pagkakilala kay Secretary Jess Robredo, isa siyang tapat sa kanyang tungkulin bilang DILG Secretary at bilang head na din po ng Technical Working Group na inatas ng ating Pangulo sa kanya upang lutasin at bigyan ng solusyon ang problema sa hanay namin mga maralita, lalo na po kaming mga taga-estero. Malinaw lagi ang pinararating sa akin ng ating kalihim na dapat ang mga solusyon na ibibigay sa aming mga problema ay naaayon pa rin sa batas. Hindi po siya yung isang tao na mangangako sa amin o magbibigay ng isang false hope o para lang gumaan ang aming karamdaman hinggil sa aming mga suliranin. Kundi siya po ay tapat na nagbibigay ng solusyon. Paulit-ulit ho kami nagdidebate, kuminsan nagkakasamaan ng loob. Pero matapos din ho ang debate namin, lalabas pa rin ako sa kanyang opisina na maluwag ang aking kalooban sapagkat
alala niya sa akin at pinapadama niya sa akin na sincere siyang tumulong sa aming hanay. Dangan nga lamang ay dapat ito'y ayon pa rin sa batas. Sa maraming pagkakataon na nakakasalumuhan namin sa aming hanay ang ating kalihim, wala po sa kanya yung tinatawag nating protocol na lagi naming nararanasan sa ibang miyembro po ng ating pamahalaan. Si Kalihim Secretary Robredo lang po ang nagbigay sa amin ng importansya. Ipinadama po niya sa amin na kapag siya ay aming kaharap, kami rin po ay kapantay niya. Hindi lamang ang tingin sa amin ay mga basura o eyesore ng ating lipunan, sapagkat laging ganun po ang stigmang nakakabit sa amin. Mga informal settlers kung tawagin, gumanda na nga daw kasi English, pero sa ibang lingwahe, may mga nagsasabing kami mga squatters na laging pinaparamdam sa amin na kami eyesore o basura ng lipunan. Ngunit nung nandyan po si Secretary Robredo, nag-iba po ang pananaw namin sa aming sarili. Itinaas po niya ang aming spirit na kami man po, bagamat maliit sa lipunan, ay dapat din hong bigyan ng karapatan ng panirahan, dapat din pong igalang, at dapat din pong pakinggan ang aming boses. Siya po ang nagpadama sa amin ng ganun. Nagpapasalamat po ako personally sa pamilya po ni Secretary Jess sa pagkakaloob nila sa amin at pagbibigay ng pagkakataon na makaamot sa kanyang oras, dahil alam po namin si Secretary Jess ay isa pong family man kung tawagin. Noong pong Friday, August 18 po, nasa DBM po kami. Bago po yung aming pagpupulong, nag-text na po ako sa kanya nung aming magiging solusyon. Ganon din po ang paninindigan ni Secretary Jess Robredo. Dapat naaayon sa batas ang inyong solusyon. Malinaw ho niyan laging sinasabi sa akin yun. Upang sa ganon, 101% po kayong maipagtatanggol. At nung pagpupulong na ho namin, bagamat nagkaroon pa rin ho ng medyo debating konti, pero debate, alam ko yung debate na magkakaibigan. Kasi tinuring na ho niya kami, hindi lang kami mga sektor na maralita, kundi kaibigan na rin po ang ipinadadama niya sa amin. Pagkatapos po ng pagpupulong na yon, personal din po niya akong binigyan ng advice kung ano aking dapat gawin. Sabi niya sa akin, "O Kapitana, basta ito, bawal ang nasa tubig." Yun po ang sinabi niya. Pag nasa lupa kayo, kaya ko kayong ipagtanggol. Pag nasa tubig kayo, hindi ko kayo may pagtatanggol. Ngayon nagsisink in sa akin, nasa tubig, hindi niya napagtanggol ang kanyang buhay. Friday po ng gabi, dahil nagpa-meeting po ako sa area, kinukonsulta ko pa rin po siya. Ganun po siya at sumasagot po siya. Kahit anong oras, ganun po ang aming ugnayan sa kanya kahit po sa ibang organization. Pag tumawag ka sa kanya, mapatext o tawag yan, sinasagot po niya. Sabi ko, Sek, pwede po ba kayo maistorbo? Pasensya na po. Alam ko pong hindi na po ito office hour. Ngunit may isasangguni lang po ako sa inyo. Kasi nagpapamiting po ako sa area. Hindi ko ine-expect na magre-reply siya. Hindi lang ho nag-reply, tumawag pa po. Friday, 11 p.m., nakikipag-dinner daw po siya sa staff niya. Pero sumasagot pa rin upang magbigay ng solusyon sa suliranin ng mga maralitang sektor katulad namin. Kaya po nung Sabado, guesting po namin sa Radio Veritas, dapat po siya ang aming makaka-phone patch. Ngunit nag-text pa rin po siya, "Kap, ipapasa ko na lang kayo."
kay Secretary Butch dahil nasa Cebu ako. Sabi ko po, sige po, Sec. And then tinanong ko kasi siya kung pwede bang i-reveal over the radio yung aming napag-usapan. Sinabi po niya, off the record muna, dahil yun ay tatrabahuhin pa ho niya. Yun po yung huling pakikipag-ugnayan ko kay Secretary Robredo. Kaya po nung bandang hapon, gulat na gulat po talaga ako. Halos hindi ako makahinga nung narinig ko ang balita. Tahimik po ako, pero inaano ko din ho yung sarili ko. Sabi ko nga sa kanya, naalala ko kasi paulit-ulit niyang idinidiin sa akin na kapag kayo'y nasa tubig, hindi ko kayo may pagtatanggol. Tapos yun na nga, nasa tubig siya, hindi niya naipagtanggol yung kanyang sarili. Isa lang po ang mensahe namin dito. Nag-iisa lang ho talaga Secretary Jess na hands-on, na binibigyan ng solusyon ng mga katulad namin maralita na hindi namin pa naranasan sa iba pang mga hanay ng gobyerno. Kaya po malaki pong kawalan sa aming sektor. Mahal na mahal po ng urban sector si Secretary Jess. Siya po'y tinuring naming kaibigan at ama. Ang mga Estero Angels na kumanta, kung tawagin, siya po nagbansag ng Estero Angels. Dahil nung kami sa lugar namin ay nasunugan, itong mga batang ito lumapit sa kanya. Dahil after ng sunog, ilang buwan ho kaming walang kuryente. Hinarap niya ang mga bata, hinihiling ng mga bata, Secretary, tulungan niyo kami, maibalik ang aming kuryente. Nangako po siya, ginawa niya lahat ng paraan. Sinulatan lahat ng dapat sulatan upang maibalik ang kuryente, sapagkat ang mga batang ito ng kasagsagan ng kanilang pag-aaral ay nahihirapan gumawa ng kanilang mga assignments at projects dahil walang kawalan ng ilaw. Ganon ho siya kapersonal makipag-ugnayan sa mga tao. Kaya sa kapagkawala po niya, para ho kaming napilayan. Ngunit sinabi ko sa akin sarili, kahit anong mangyari, hindi ko papayagan. Sabi ko nga, over my dead body, na mauwi sa wala ang lahat ng pinaghirapan at effort na ginawa ni Secretary Robredo upang ipaglaban ang aming karapatan. Alam namin sa hanay din ng gobyerno, meron pang nagdemanda sa kanya dahil sa pagtatanggol sa amin, dahil sa pagpapahinto niya ng mga mahararahas na demolisyon. Sana po, sa ibang hanay ng gobyerno, gawin nila yung dapat nilang gawin, na mayroon din hong pagkukonsulta, katulad doon ng sinabi ni Jenny kanina. Siya ho ang nagbigay ng tamang kahulugan ng dialogo, consultation sa mga tao, tunay na kahulugan ng konsultasyon sa maralita, sapagkat hinihingi niya ang opinion namin kahit kami maliliit lamang. Sa iyo, Secretary Jess Robredo, sampunan sa hanay namin, maraming salamat sa pagbabalik mo ng dignidad sa aming mga maralita, sa pagbibigay mo ng respeto sa amin, sa pagbibigay mo ng panahon sa amin. Nawa, ang lahat ng pinaghirapan natin ay hindi mauwi sa wala. Ngunit ito'y aming ipagpapatuloy, ganon to kahirap, dahil ikaw ay nawala na sa aming nawala na aming tagapagtaguyod at tagapagtanggol ng maralita. Maraming salamat, Secretary, sa panahong ipinagkaloob niyo sa amin. At maraming salamat din po sa kanyang pamilya sa pagbabahagi niyo ng panahon na ginugol sa amin ng ating mahal na kalihim. Maraming pong salamat at naway gabayan po ang aming sektor kahit wala na po Secretary Jess. Thank you, Secretary Jess. Sabi mo nga, gawin ko ang dapat kong gawin bilang punong barangay at laging isaisip na ang bawat hakbangin ko ay dapat naaayon sa batas. Yan po ang aking tatandaan, Secretary. Yan po itatanim ko sa aking isipan sa paglilingkod sa aking barangay. Lahat ng desisyon ko
ibabase ko at naayon lagi sa batas upang ako hindi, sabi mo, upang huwag kang malihis ng landas. Gaano mang kasakit, gaano mang kahirap, maraming tinik, maraming salamat kalihim. At nawa, pagnubayan ka rin patungo sa ating Panginoon. Thank you po. Maraming salamat, Aling Mena. Malaman ang iyong binahagi at yan napapaloob ang nararamdaman